Ang kasal ay isang sagradong sakramento at seremonya ng pag-iisang dibdib na nagtataguyod ng pagmamahalan at pagtutulungan ng dalawang tao sa harap ng kanilang pamilya, kaibigan at Diyos. Isang simbolo ito ng pangako ng magkapareha na magsasama sa kabila ng mga pagsubok at hamon na dulot ng buhay. Ang kasal ay hindi lamang isang ritual. Ito ay isang mahalagang hakbang sa pagbuo ng pamilya at isang pagpapakita ng respeto, pag-aalaga at pananagutan sa isa't isa. Ayon nga sa marami, ang kasal ay isa sa pinakamasayang araw para sa dalawang nagmamahalan, lalo na para sa babaeng may pangarap na magsuot ng puting gown at maglakad patungo sa altar upang makasama ang kanyang minamahal sa buong buhay. Ngunit noong November 2023, isang masayang kasal na sana ay magsisilbing simula ng bagong yugto sa buhay ni Jack at Kanchana ang nauwi sa isang trahedya. Ang kasal nila ay nagtapos sa isang nakakalungkot na pangyayari na nagbunsod sa pagkawala ng 5 buhay kabilang ang mag-asawa. Ano nga ba ang sanhi ng malupit na katapusan ng kasal na ito? Bakit humantong sa isang madugong pangyayari ang kanilang masayang okasyon? Sino-sino ang mga naging biktima ng trahedyang ito? Kung nais mong malaman ang buong kwento at masagot ang mga katanungang ito, tara at aking isasalaysay ang buong detalye. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, paki-subscribe ng aking channel. Pindutin ang bell button, piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari rin kayong magpahatid ng inyong saloobin gamit ang comment section sa baba. At paki-follow na rin ang Facebook ng MagTV page. Si Chaturong Suksok na kilala sa pangalang Jack ay isang 29 years old na lalaki mula sa Thailand. Isa siya sa mga miyembro ng 1st Amphibious Reconnaissance Company Reconnaissance Battalion ng Marine Corps na nakabase sa Satahif Naval Base sa Chonburi. Isang araw habang siya ay naka-duty bilang sundalo, isang hindi inaasahang insidente ang nagpabago ng kanyang buhay. Nasangkot siya sa isang aksidente kung saan ang isang tren ay dumurog sa kanyang kanang binti na nagresulta sa pagkawala ng kanyang paa. Agad siyang dinala sa ospital at bagaman nakaligtas siya, hindi na naisalba ang kanyang binti. Ito ay nagdulot ng permanenteng kapansanan at kinailangan niyang magsuot ng prosthetic leg upang makalakad at magpatuloy sa normal na buhay. Sa kabila ng matinding pagsubok, hindi nagpadala si Jack sa kalungkutan dulot ng kanyang kapansanan. Sa halip, siya ay nagpatuloy at naging isang inspirasyon at naging isang Paralympian. Ang pagiging Paralympian ay nangangahulugang siya ay kalahok sa mga Paralympic Games, isang international na competition para sa mga atleta na may kapansanan katulad ng Olympics, ngunit tumututok sila sa may mga pisikal o mental na hamon. Bilang isang atleta, nagsanay at nakikilahok siya sa mga paligsahan na angkop sa kanyang kondisyon. Kamakailan, ipinamalas ni Jack ang kanyang kahusayan sa larangan ng palakasan sa Asian Paralympic Games 2022 na ginanap sa Indonesia at Cambodia, kung saan siya ay nagwagi ng 2 silver medal sa swimming at shooting competitions. Ang kanyang tagumpay ay isang patunay ng kanyang tapang, dedikasyon at hindi matitinag na espiritu. Hindi rin naging hadlang ang kanyang kapansanan sa pagbuo ng isang masaya at matagumpay na relasyon. Nakilala niya si Kanchana Pachuntuek, isang 44 years old na babae na mas matanda sa kanya ng 15 years. Si Kanchana ay isang diborsyada at may 2 anak mula sa kanyang nakaraang asawa. Isang nag-aaral sa high school sa Nakhon Ratchasima at isa namang nagtatrabaho bilang beautician. Inilarawan si Kanchana bilang maganda, sexy at outgoing na babae na may malumanay na boses. Bagaman may malaking agwat sa kanilang edad, tumagal ng 3 taon ang relasyon ni Jack at Kanchana sa ilalim ng iisang bubong. Dahil sa matibay na pag-ibig at pag-unawa sa isa't isa, nagdesisyon sila na magpakasal noong Sabado ng umaga, November 25, 2023.
Ang kanilang kasal ay ginanap sa isang tradisyonal na seremonya ng Buddhism na pinangunahan ng mga monghe at isinagawa ang reception sa harap ng kanilang bahay sa Nakhon Ratchasima. Dinaluhan ng mga malalapit na kamag-anak, mga kaibigan at mga kakilala ang kasal ng magkasintahang Kanchana at Jack. Ang seremonya ay naging isang makulay na okasyon na puno ng kasiyahan at pagmamahal, lalo na si Kanchana na labis na nagagalak sa pagsisimula ng kanilang bagong yugto bilang mag-asawa. Habang nagaganap ang kasiyahan, abala si Kanchana sa pag-aasikaso sa kanilang mga bisita. Isa-isa niyang binabati ang bawat dumalo, tinatanggap sila ng may matamis na ngiti at malambing na tinig bilang pasasalamat. Ang bawat saloobin niya ay nagpapakita ng kanyang taus-pusong kasiyahan sa kabila ng pagiging abala. Ngunit hindi alam ni Kanchana ang simpleng pakikitungo at pagpapakita ng kabutihan sa mga bisita ay nagdudulot ng matinding pagsiselos kay Jack. Sa isang sulok ng tent, tahimik na umiinom ng alak si Jack, nagmumuni-muni at hindi maiwasang madama ang kakaibang init ng inggit. Habang patuloy na tinatanggap ni Kanchana ang mga pagbati ng mga bisita, napagdesisyonan niyang lumapit kay Jack upang kamustahin ang kanyang asawa. Ngunit sa kanyang paglapit, nag-umpisa ang mainit na pagtatalo sa pagitan nila na agad na napansin ng mga bisita. Makalipas ang ilang minutong pagtatalo, hindi na nakayanan ni Jack ang tensyon. Tumayo siya at nagpasyang umalis mula sa kanilang tent. Dumiretso siya sa kanyang sasakyan kung saan kinuha niya ang kanyang 9mm na baril na madalas niyang ginagamit sa kanyang sporting practice. Makalipas ang ilang sandali, sa mabilis na pangyayari sa pagbalik ni Jack, walang ano-ano umalingaw-ngaw ang humigit kumulang 10 putok ng baril. Ang unang pinagbabaril ng lasing na si Jack ay ang kanyang asawang si Kancharan na hindi na nagawang makatakas pa dahil sa mabilis na pangyayari dahilan ng agaran niyang pagkamatay. Matapos pagbabarilin ni Jack ang kanyang asawa, sunod naman niyang tinutukan ng baril ay ang ina ni Kancharan na si King Tong Klajoho, 62 years old, at ang kanyang nakababatang kapatid na babae na si Kornipa Manato, 38 years old. Ang dalawa ay parehong hindi nakaligtas sa mga balang binitawan ni Jack, kaya ang dalawa ay agad na namatay. Sa hindi inaasahan, dalawa sa mga bisita ng mag-asawa ay natamaan din ng mga bala. Ito ay sina Tong Nungkudhod, 50 years old, at Bamrong Chaterarat, 28 years old, na parehong lubhang nasugatan. Ang lahat ng tao ay nagulat at nagkagulo sa mabilis na pangyayari. Ang hindi rin nila inaasahan na matapos ang pamamaril na ginawa ni Jack, walang pag-aalinlangang itinutok niya ang baril sa kanyang ulo kung saan kusa niya itong pinutok na naging dahilan ng kanyang kamatayan. Habang nagaganap ang mga nakakakilabot na pangyayari, ang ilan sa mga bisita ay tumawag na ng mga pulis at ambulansya. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang mga pulis at ambulansya sa pinangyarihan ng krimen. Sa pangunguna ni Police Lieutenant Colonel Matichon Wongbaokul, kasama si Police Colonel Rongruj Tangamnuay ng Wangnam Kiao Police Station, kung saan naabutan nila ang isang eksena na puno ng iyakan at sigawan. Ang mag-iina na sina Kanchana, King Tong at Kornip ay pare-pareho nang wala ng buhay, habang sina Tong at Bamrong ay dinala sa Wangnam Kiao Hospital. Ngunit si Tong ay nadeklarang dead on arrival habang si Bamrong naman ay kritikal na nasugatan. Kaya naman patuloy na sinisikap ng mga doktor na siya ay maisalba sa bingit ng kamatayan. Batay sa pag-iimbestiga ng mga pulis sa pangyayari ng krimen, napansin umano ng mga bisita na lasing na si Jack habang ito ay nakaupo sa tent nilang mag-asawa. At nang lumapit ang asawa niyang si Kanchana, ang narinig nilang pinag-aawayan ng mag-asawa ay pagiging malapit daw ni Kanchana sa mga bisitang lalaki. Dagdag pa ang giit ni Jack na siya ay may kapansanan kaya pinabaliwala siya ng kanyang asawa. Maliban dito, marahil na rin na naging isip bata si Jack kaya nakaramdam siya ng ganung pakiramdam. Kung matatandaan, 15 years ang pagitan ng dalawa. Kaya't sa madaling salita, maaaring ang mga oras na yon ay napuno siya ng galit dulot ng alak at selos na nag-udyok sa kanya na magsagawa ng isang hakbang na nakakatakot. Dahilan para gawin niya ang nakakakilabot na pagpatay sa mismong araw ng kanilang kasal.
Maliban sa mga pahayag ng mga saksi, na-recover din ng mga pulis ang 11 basyo ng 9mm na bala mula sa pinangyarihan ng krimen, kasama ang 2 piraso ng mga bala sa ulo ni Jack. Kaya ang sanang masayang pag-isang dibdib ni Kanchana at Jack ay nauwi sa isang malupit na katapusan. Isang trahedya ang nagdulot ng 5 buhay na nawala at isang tanging nakaligtas ngunit nasa kritikal na kalagayan ang nagbigay ng matinding hinagpis at kalungkutan sa lahat ng nakasaksi. Ang kasong kinasasangkutan ni Jack ay naging case closed dahil nagpakamatay mismo siya sa parehong oras na pinatay niya ang mga biktima. Bago po matapos ang video, nais ko pong batiin sina Amy Manjares from Kuwait at Elaine Rivera. Sana po ay tamang bigkas ng inyong mga pangalan. At kung nais nyo magpa-shoutout, paki-comment lang po sa ibaba. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay Chaturong Suksok alias Jack. Ako po si G. Maraming salamat.